Magpatuloy po tayo sa hapon. Sabi ko nga, kung ako ang magpipreach sa hapon ay ating tatalakayin ang paksa o ang series na ito na Christians, Virtue of Love. At nandito po tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Ang ating pong tinatalakay. We will be considering verse 4a, pero we will also be reading yung unang mga talata na nabasa na natin noong nakaraan. So please now turn your Bible to 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 4. Yung pong 4a lang, hindi po yung buong verse 4. So basahin natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, at wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko maging ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabangan. Verse 4a, ang pag-ibig ay matiisin. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang paghihintay ay isa sa mga mahirap na gawain, di ba? Di ba madali bang maghintay? Mahirap, di ba? Nabubuhay kasi tayo sa henerasyong ito na gusto natin lahat mabilisan, lahat efficient, lahat may instant result. Di ba, dati pupunta ka sa counter para umorder ng pagkain, pindot-pindot na lang. Yung pindot-pindot, lalo ako nalito no? Haba na ng pila doon sa likod Hindi ko alam kung ano yung mga pipindutin pa rito. Yan magiging problema ko, no? Pero yun na ngayon, di ba? Culture of immediacy. Pabilisan. Isipin nyo, kaya nyo makipag-communicate ng mabilis sa mga mahal ninyo sa buhay, sa ibang bahagi ng mundo. No? Meron na tayong access ng information within seconds. Yan ang AI na sinasabi natin, So, dahil doon, ang paghihintay ay mahirap. Nagiging uncomfortable, frustrating, and even unbearable. Yet waiting is unavoidable part of life. Hindi natin maiiwasan yan Lalo na tayong mga Kristiyano. Mananalangin tayo, di ba? Maghihintay ka doon sa tugon ng Panginoon. No? Yung mga may sakit, hindi naman agad-agad yan, gagaling, maghihintay ka na sila ay umayos ang pakiramdam. Maghihintay ka ng mga direksyon sa buhay. We wait for God's timing to unfold in our lives. So, hindi padali ang paghihintay pero bahagi ng ating buhay. Sa banal na kasulatan, ang paghihintay ay hindi ipinapakita sa atin bilang isang pag-aaksaya ng oras. Rather, waiting is often the workshop where God shapes our faith, deepens our trust, and teaches us dependence on Him. In fact, yung paghihintay, minsan hinahumble tayo nito Kasi pinaaalala nito sa atin na wala tayong kontrol sa maraming bagay. Tinuturuan tayong maging matiisin, maging matyaga, at umasa sa pangako ng Diyos. Di ba? Yan ang paghihintay. Now, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito, ay makikita natin ng isa sa mga importanteng katangian ng pag-ibig ay paghihintay. Paghihintay. Si Wayne Mack, sa kanyang librong Maximum Impact, kinumpara niya ang pag-ibig sa isang diamond. Yung diamond, di ba, may mga iba't ibang facets kung tawagin, no? Hindi pa naman ako nakakita talaga nung talagang
black diamond o kung anong klaseng diamond na yan. Pero siyempre nakikita ko sa internet yung mga itsura ng diamond. Iba-iba yung, man tawag sa Tagalog yung facets. May mga iba-ibang anggulo, no? At ang bawat anggulo, maganda. Pero, ang bawat anggulo, bagamat nagko-complement sa isa't isa, pero they stand on its own in its unique beauty. Ang isa sa mahalagang anggulo ng pag-ibig ay ang paghihintay. Waiting. Now, bago natin tingnan ng mas detalye ito, yung tinatawag nating characteristic ng love na waiting, na tinranslate sa English na patient, no? At dito sa Tagalog ay pagtitiis, magkaroon muna tayo ng mabilis na review doon sa mga napag-aralan natin sa nakaraan. Si Apostol Pablo, ang ginawa niya, radically, nag-depart siya doon sa common concept ng love. Ano ba yung common concept ng love? Emotional feelings, material blessing. Hindi siya nag-dwell doon. Ang binigyan niyang pansin, ang love daw ay isang daan. It is a way. Pero hindi lang basta way. It is an excellent way. Kinlasify niya yung love, hindi isang spiritual gifts. Hindi siya isang kaloob na spiritual. Dinescribe niya ito na isang daan. Isang daan na dapat tahakin ng sino mang mananampalataya. It is the path that gives weight and significance to whatever gifts or sacrifices we may offer in the sight of God. Ang sabi niya, kung walang pag-ibig, gaano man ka-impressive yung kaloob mo, wala rin. Kung walang pag-ibig, kahit na isakripisyo mo pa yung sarili mo at sunugin ang buhay, wala rin. They will ultimately amount to nothing. It is like multiplying millions to zero. 1 times 0 is 0. 1 million times 0 is 0. O kahit ano pang i-multiply mo sa 0, ay magiging 0 pa rin ang resulta nito. Kasi, ang pag-ibig, dapat nating tingnan na ito ang nagpapadami ng ating gawain at hindi ang maraming gawain ang nagpapadami ng pag-ibig. Love must be the multiplier of our activities, not the other way around. Now, pagkatapos niyang ipakita yung bagay na yon, mga kapatid, ngayon nagsimula na si Pablo na i-describe yung katangian ng pag-ibig. At ito ay sinimulan niya sa ganitong katangian. Patience. Love is patience. Pagtitiis. No? Now, siguro magtatanong tayo, bakit naman si Pablo sinimulan niya yung description ng love doon sa bagay na medyo burdensome? Hindi man madali magtiis no? Madali ba yon? Sino sa inyo rito ang pipiliing magtiis? Di ba? Bakit naman sana naman? Pwede naman sabihin ni Paul, love accepts you for who you are. Mas maganda pakinggan. Alam mo, ang pag-ibig, tinatanggap ka kahit sino ka pa. Maging sino ka man. Di ba ganun? Mas masarap pakinggan yun, mas cute. No? Mas appealing sa tenga. Pero yung salitang patient, hirap naman yan. Pero alam nyo, sa original na lingwahe, yung salitang ginamit dito is describing someone who responds gently even when faced with bad attitude or wrong action of others. Ibig sabihin, merong hindi magandang ginagawa yung ibang tao sa'yo. May mga hindi magandang reaksyon o pag-uugali. Ano yung response mo sa kanila? Magsasalita ka rin ba ng hindi maganda? Gaganti ka ba? Ano? O magpapasensya ka? Yun ang dinidescribe dito. No? At ang isang katangian daw ng pag-ibig ay nire-restrain niya yung kanyang sarili na hindi gumanti o hindi magsalita ng pangit doon sa nagsalita ng pangit sa kanya.
Kundi, he patiently waits, hoping that other person will eventually realize his mistake or recognize his wrongdoings. In other words, he is willing to wait. Handa siyang maghintay. Kaya mas magandang i-translate yun na paghihintay. No? At yung paghihintay, may kasamang pagtitiis. Tama ba? So, ang mensahe na gusto kong bigyan diin ay ito. Christian love is willing to wait for others to grow in maturity. Now, ang tanong, why does Paul begin describing love in terms of waiting? Kasi bago ang chapter 13, merong chapter 12. Ano yung dinidescribe sa chapter 12? Spiritual gifts. Iba't ibang kaloob. Diversity of gifts. Now, pag sinasabing merong iba't ibang kaloob o merong diversity of gifts, ang assumption nun, meron ding diversity of maturity. Meron ding diversity pagdating sa tinatawag nating spiritual experience. Meron ding diversity pagdating sa kaalaman. Now, hindi naman sinabi ni Pablo yon, pero yun ang assumption. Kasi may diversity. Iba-iba, hindi naman pare-pareho ang kaloob. Kung hindi pare-pareho ang kaloob, ibig sabihin, hindi rin pare-pareho yung paglago. Hindi rin pare-pareho yung maturity. Hindi rin pare-pareho yung kaalaman. At hindi rin pare-pareho yung karanasang espiritual. At dahil hindi pare-pareho, ang ating mga maturity, sigurado, mayroong tension na pwedeng mangyari sa loob ng samahan. Diversity in maturity naturally bring tension. Ano yung tension na yon? Sa pagitan ng isang malago at hindi pa malago. Sa pagitan ng isang seasoned Christian at sa isang newcomer Christian. Sa pagitan ng isang taong, pwede natin sabihin, marami ng alam at marami ng karanasan kaysa dun sa isang taong magsisimula pa lamang matuto. O sa tension ng isang taong masigasig sa paglilingkod at yung iba naman ay tamad sa kanyang paglilingkod. Ang hirap nun, di ba? Ang hirap magsama yung tamad at masipag. No? Ang hirap din magsama yung mature at immature. Mahirap din magsama yung taong ang dami mong alam, tapos yung isa, hindi, walang kaalam-alam. Ang hirap magsama. Diba? Anong solusyon ni Pablo? Ang solusyon ni Pablo, wag kayo, hindi niya sinabi, maghiwa-hiwalay na lang kayo, maggrupo-grupo. Yung mga malago dito, yung mga hindi malago dito, yung mga maraming alam doon sa ganito, yung mga konti lang alam dito. Hindi ang solusyon niya. Ang solusyon ni Pablo ay, sabi niya, pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay naghihintay sa isa't isa. Hindi pinipuwersa yung iba. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagde-demand ng instant perfection. Ang pag-ibig na ito ay naghihintay. It gives others a time to grow in maturity. Dapat daw ganon, mga kapatid. Diba? So ang solusyon, maghintay. Maghintay. No? Hindi, lumayo. Hindi, mag-separate. No? Kundi maghintay. Hintayin mo siya. At sa paghihintay, may dalawang mahalagang bagay. Unang-una, tinawag ko itong commitment to stay for others' maturity. Yan ang una. Pangalawa, cheering others toward maturity. First, commitment to stay for others' maturity. And then, cheering others toward maturity. So, pag sinabing commitment to stay for others' maturity, itong ibig ko sabihin. True love patiently stays to support those who need time to grow in Christ. Halimbawa, kung kayo ay, nag-usap kayo, no? Makita tayo sa isang particular na lugar. Sa lugar na ito, sa ganitong oras. Tapos, dumating ka na doon sa oras na yon, hindi pa siya dumarating. No? You will face with a choice. Anong choice? Umalis ka na o maghintay. Tama? Umalis ka na.
usapan namin ganitong oras eh. Sa lugar na to, di pa siya nagpapakita. Wala pa siya. Sayang naman yung oras ko. Alis na ka. Dalawa lang naman pwede mong gawin. Umalis, maghintay. Pag sinabing maghintay, hindi ako aalis. I will not leave you. No? Of course, we naturally desire to see others grow. Gusto natin lumalago ng mga kapatid natin. Ako bilang pastor, gusto ko lumalago kayong lahat eh. No? Pero nakikita ko, iba-iba talaga ang paglago. Gusto ko, lahat tayo ay may pare-parehong eagerness. Yung eager tayo sa evangelism, eager tayo sa missions, eager tayo sa pagtulong, eager tayo sa mga fellowship. Gusto ko pare-pareho tayong vibrant. Pare-pareho tayong may zeal. Pero, kung papaanong merong iba-ibang kaloob, meron ding iba-ibang maturity talaga. Hindi pare-pareho ang paglago. At ang natural na tendency, kapag hindi lumalago agad yung iba, hindi nagmamature, mainis ka. Iwanan mo na lang siya. Bagal mo kasi. Ang hina mo kasi. Pero sabi ni Pablo, hindi yan ang daan ng pag-ibig. Ang daan ng pag-ibig ay maghintay. The way of love is to wait. We should not abandon others, especially in their moment of weakness. Sometimes we feel disappointed kapag may mga kapatid na hindi pareho ng level ng commitment na meron ka, no? No? O yung sensitivity, hindi pareho nung sa'yo. Eh, minsan, ang isip mo, ako weakest link. Ito, diba meron ganun dati? Ano ba yan? Yung weakest link. So, ibig sabihin, minsan, gusto mo nang iwanan. Pero hindi yan ang pag-ibig. The way of love is to wait. And to wait requires patience. And to be patient means to remain present. It means staying in the face of provocation. Napoprovoke ka na na iwanan layuan Pero hindi yun ang tama. Ang daan ng pag-ibig ay magstay ako. Andito pa rin ako. Mahirap. Alam nyo, nakakita na ako ng mga ganitong sitwasyon Nahihirapan talaga siyang doon sa mga iba na medyo mabagal ang paglago sa ugali, sa karakter, at maging sa kanyang pananampalataya. Pero ang daan pa rin ng pag-ibig ay maghintay. Ang daan ng pag-ibig ay sabihin, sige, narito pa rin ako. Hindi ako aalis. Maghihintay ako sa'yo. Alam nyo ba na yung presence, mas powerful yan sa words, yung sa salita. Halimbawa, narinig nyo na ba yung illustration na ito sa akin? Merong isang lalaki na hindi niya masabi yung kanyang damdamin doon sa isang babae. Alam mo ang ginagawa niya? Sumusulat siya lagi. Sulat ng sulat. Naka-1,000 sulat na siya. Alam mo nangyari? Yung babae na pangasawa, yung kartero. Bakit? Kasi yung laging nandun Kaya sabi ko sa inyo, mas powerful yung presensya kaysa sa salita. Tama ba? Mga kapatid, ganun din yun Sometimes, naiinis tayo, o minsan, naglulus yung heart natin sapagkat may mga kapatid na maaring immature, no? Very insensitive. Minsan pag nagsalita, minsan nakakairita, no? Pero ang dapat nating gawin, manatili, maghintay, sapagkat yon ang daan ng pag-ibig. That is the way of love. Commitment to stay for others' maturity. But not only that, cheering others toward maturity. Ano ibig sabihin nun? It means true love positively expects others to grow in Christ. Ang ibig sabihin, umaasa ka. Hindi ka lang naghihintay, siya. Halimbawa lang, pagka may usapan kayo ng isang tao
sa isang lugar, magkikita kayo sa ganung oras. Kasi hindi naman siya dumarating pa doon sa oras na yon. Ano ang siyang magkukonbinsi sa'yo para maghintay pa rin siya? Para maghintay ka pa rin. Ano, darating siya. Ano? Alam nyo, kaya ko nabanggit yan. Mabanggit ko lang. Natatandaan ko, nung hindi pa kami mag-asawa ng misis ko, no? Minsan mag-uusap kami, magkikita kami sa ganyang lugar, no? Madalas naman sa mall, no? Sa ganong oras. Nung panahon na yun, wala pang cellphones. Beeper lang. Eh yung beeper, medyo may pera ka para magkaroon ka ng beeper nun, no? Minsan well off lang. So, mag-agree kami. May mga okasyon na ako ang mauuna roon. O may mga okasyon na siya rin ang mauuna. At minsan, may mga panahon na talagang ang tagal nang naghihintay. At siguro hindi lang ako matagal, madalas ako rin. Hindi lang siya matagal, minsan ako rin. Kasi minsan nag-aaral pa naman siya, no, estudyante. So, may panahon na nandoon na siya, wala pa ako dahil na-traffic ako. Maaaring yung bus, 'di ba, yung pinupuno muna yung bus bago umalis, no? Tapos ang bagal pa, nagpi-pick up pa. Gusto marami pang nakatayo bago talagang lumarga yung bus eh. So sometimes, matagal yan. Pero pagdating mo doon, nandun pa rin siya. No? Di ba? Kahit na isang oras na naghihintay. Ah, bakit? Umaasa sa kasi. Andun ang pag-asa niya. Andun yung expectation na, darating yan. Darating yan. Ganun. Umaasa ako, darating yan. Now, imagine nyo wala pang cellphone noon. Wala pang cellphone. Now, in the same way, brethren, we should have the conviction concerning our fellow believers na convicted tayo. Kung Christian talaga ito, lalago yan. No? Lalago yan. Kasi ang totoong pananampalataya ay buhay. At kung ito'y buhay, lalago yan. Eh kung walang pananampalataya, walang paglago. Of course, there will be times na mabagal ang paglago, no, minsan wala kang makitang halos paglago, at ang tendency, i-pressure mo yung taong yun para lumago, ayon sa pamantayan mo. But we must learn to be considerate. For this is not only the right thing, but this is the apostolic instruction. Now, tingnan natin ang mga talatang ito. Romans 14:1. Ngunit, ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Romans 15:1. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Ano sinasabi doon? Umaasa ka na yung mga taong yan, lalago rin. Titibay rin. Magmamature din. Yan ang daan ng pag-ibig. Alam nyo, ewan ko sa iba sa inyo rito. Di ba minsan yung mga taong mahal mo, parang meron silang way na ma-provoke ka no? Parang unromantic yun, ano? Pero totoo yun. Halimbawa, yung mga anak mo, nung bata pa sila, no? Sinasabi mo, ganito yan ang tama, wag mong gagawin yan. Pero ginagawa nila. Pero mag-i-stay ka pa rin. Hindi mo sila i-abandon. No? Dahil mahal mo sila Naintindihan niyo mga kapatid? We will not abandon them because we love them. Merong ganitong kasabihan. We like someone because, but we love someone despite. Ulitin ko. We like someone because, but we love someone despite. Gusto ko to. Alam mo, gusto kita kasi ang ganda ng mata mo. Paano pag nagkakatarata na yan? Di, wala na, no? Pero yung pag-ibig ganito, mahal kita sa kabila ng. Nakita niyo yun? Sa kabila ng. Sa church, mga kapatid, dapat maniwala tayo na merong work ang paghihintay.
Waiting always requires sacrifice. That is what makes waiting difficult. It consumes time. And this is especially challenging sa generation natin na talagang lahat nagmamadali na, no? Lahat ng transaction isang click na lang sa mouse. Pero hindi sa paglago Hindi sa relationship sa loob ng church Talagang maghihintay ka sa iba, no? Ang Panginoong Kristo ang pinaka-perfect example niyan sa atin. Napansin niyo kung paano siya mag-deal sa kanyang mga alagad? Hindi niya iniiwanan yung kanyang mga alagad Minsan nag-aaway-away mga alagad nila. Di ba? Nag-uusap, sino ang mas dakila? Sino yung uupo sa kanan? Sino uupo sa kaliwa? Ang ginagawa ni Jesus? Kino-correct sila patiently. Di ba? Minsan, nakita ng Panginoong Kristo, natutulog yung mga alagad sa panahon ng kanyang deep agony doon sa Gethsemane. Tulog na tulog. Anong ginagawa ng Panginoon? No? Kinakausap niya patiently. Ano? Ha? Natutulog pa rin ba kayo? Antok pa rin ba kayo? Di ba? Minsan marami rin natutulog sa church. Habang nagpipreach ako. Pero kinakailangan mong unawain. No? Kinakailangan mong maghintay. Kinakailangan mong unawain. Baka naman talagang puyat siya kagabi. No? Nagtitinginan. Sino tinitingnan nyo? So, ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, instead of seeing it merely a problem, look at it as a challenge to your own sanctification. Alam nyo, 30 taon na rin ako sa ministry. Ilan na ba rito? 28 sa church. 28 na ba? 28 na rito sa SGCC. Nagpastor din ako dati nung wala pang SGCC. 30 years in the ministry. And I cannot count on my fingers yung mga negative comments na narinig ko. Direkta, minsan sinasabi ng diretso sa akin. O minsan naririnig ko second-hand information. At hindi ko itatanggi. Masakit minsan yan. Pero kapag tinitingnan ko ito bilang challenge sa sanctification ko, nararamdaman ko na lumalago ako sa buhay Kristiyano. The same principle, pwede nating i-apply sa pagdi-deal natin sa iba nating mga kapatid. May mga tao na minsan napiperceive natin, napakatamad nito sa paglilingkod. Hindi ito masyadong nag-i-involve. Napaka-sensitive. No? Mag-iingat ka sa sinasabi mo kasi konting salita lang, konting biro, magtatampo na. Madaling ma-confuse. Meron naman, napaka-warrior, konting kibot lang, nag-aalala na, paano na lang. O yung iba naman, very slow learner. Yung iba naman talaga matigas ang ulo. Pero hindi tayo dapat mag-give up. Tingnan natin ito na challenge sa ating sanctification. Di ba? Because true love waits. Ang totoong pag-ibig ay naghihintay. Si Adoniram Judson, nung dumating siya sa Burma, yung Burma yun yung Myanmar ngayon, noong 1813, ang tagal niya nandoon. Walang bunga ang kanyang paglilingkod. Ang totoo, nahirapan siya. Kasi nag-aaral siya ng language ng mga Burmese hindi naman madaling pag-aralan yun. Tapos habang nag-aaral siya ng lingwahe, tinatranslate niya yung Bible, English Bible, sa lingwahe ng mga Burmese. Kasi isa pang matindi, maraming nagsususpecha sa kanya ng mga local people sa paligid at medyo nanganganib din ang buhay niya. At dahil doon medyo mabagal yung pagtatranslate niya, pag-aaral niya ng lingwahe, at walang bunga. 1813, 5 taon na siya, wala pa siyang naakay na kahit isa. Noong 1819, isang Burmese convert, kaunang-unahang naging mananampalataya, ang pangalan na si Mayong Now, ay binautismohan niya. Now, alam niyo, kung nagtatagal ka sa isang lugar, no?
Tapos wala ka nakikitang bunga. Parang minsan iniisip mo, failure ang missions, di ba? Failure ang mission. At, pero kay Judson, deep within his heart, alam niya merong hinirang ang Diyos sa lugar na ito. Kaya magtsatsaga ako, alam ko, magliligtas ang Panginoon sa lugar na ito. At sa kanyang pagtsatsaga, nagsimulang may makakilala sa Panginoon. Isa, sunod, dalawa. At alam niyo hanggang ngayon, kinikilala si Adoniram Judson na siya ang naging daan para ang mga iglesia ay naitayo sa lugar ng Burma o mas kilala sa ating panahon ngayon na Myanmar. Sometimes the seed of the gospel grows slowly, but God never wastes faithful labor. Brethren, don't give up praying for your unsaved loved ones. Don't give up sharing the gospel to those who are still willing to listen. No? Don't give up expecting ng isang kapatid sa pananampalataya na mahina pa, immature pa, magpo-progress din yan later. This is exactly ang ginawa ni Kristo sa atin. Nung mga mahihina pa tayo, nung mga helpless tayo inabandon. Yung sabi ng Romans 5:6, for while we were still weak, at the right time, Jesus Christ died for the ungodly. Ang totoong pag-ibig ay naghihintay. Meron akong kinakausap dito na wala pa kay Kristo, hindi pa mananampalataya. No? Naghihintay si Jesus sa iyo na lumapit ka sa Kanya, na tumakbo ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Pero gusto kong sabihin, hindi man maghihintay si Jesus ng forever. No? Kaya huwag kang mag-delay sapagkat darating ang time, isasarado niya ang pintuan sa iyo ayon sa kanyang soberanong kalooban. Lumapit ka na sa kanya ngayon habang pwede pa. Habang may pagkakataon. Naghihintay siya sa iyo. Lumapit ka sa daan ng pananampalataya. Huwag kang lumapit dito sa pulpito. Huwag kang lumapit sa altar. No? Alam niyo ba kung bakit? Kasi mas malapit si Jesus dyan sa lugar mo kaysa humakbang ka pa patungo rito. Mas matagal pa yun. Kaya lumapit ka na sa Kanya ngayon sa daan ng panalangin na may pagsisisi at pananampalataya habang may pagkakataon. Ngayon na, baka bukas, huli na. Nalangin tayo.